Susubukan naming pasukin ang malalalim na bakawan ng Australia para subukang mahuli at lutuin ang isa sa pinakamailap na nilalang, ang dambuhalang Australian mud crab. At magsisimula na ang adventure na ito na yun din. Nakita nyo ba kung gaano kalaki yun? Mga pare, kakadating lang natin sa isa sa pinakaastig na lugar. At alam nyo naman, nitong mga nakaraang taon, sa ibang bansa ako nakatira, karamihan sa Indonesia. Pero nandito na ulit tayo sa Australia, baby, at ang dami kong nakakatuwang bagay na gusto kong ikwento sa inyo. Pero una sa lahat, may bago tayong miyembro sa Offshore Tales family. Halika dito, maliit na babae, halika dito. Kailangan ko siyang ipakilala sa inyo. Siyempre, nandito na ulit tayo sa Australia kaya may bago akong maliit na babae. Ang pangalan niya ay Froth. Gusto ko kayong mag-comment na yon kung gaano siya ka-cute at magiging maliit na adventure puppy siya, mga kaibigan. Meron kaming mga sobrang exciting na bagay kasama na ang isang bagong kotse na kasalukuyang ginagawa para sa amin para makalibot kami sa Australia. Pero ngayon, ito talaga ang kanyang unang biyahe. 8 lang na linggo ang edad niya. Kaya ngayon, kailangan naming sanayin siya sa labas, sa kalikasan, at tingnan kung kaya niya makahuli ng isda. O Frotty, ano palagay mo? Pupunta tayo para manghuli ng mud crabs ngayon, mga tol, pati isda at kung ano-ano pa. Magkakaroon tayo ng isang napakabaliw na araw. Sana makapag-bonfire tayo mamaya. At mga tol, ipapakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda ang Australia. Siguradong epic ito. Tara na, Frotty. Uy, may nakikita na ako mga alimango dito. Tara, tingnan ito. Wow, tingnan ito. Ito ang tinatawag naming soldier crabs, pare. Nasaan ka? Tara na. Uy, lumiliko siya. Lumiliko siya, nagbaba siya ng dumi. Hindi pwedeng gawin yon. Sige, habulin natin ang mga alimango. Tara na, ano to? Ano yung mga alimango? Ano to? Ano to? Gabe, sinusubukan niya hawakan sila. Hindi mo sila pwedeng kainin. Pala ka ba yan? Hindi. Sinusubukan niyang kainin ng bawat isa sa kanila. Tinatawag silang soldier crabs dahil gumagalaw sila ng sama-sama na parang isang malaking hukbo. Sobrang dami talaga nila. Sundan natin itong isa, panoorin mo. Mabilis lang sila mawawala sa buhangin. Handa ka na? Hawakan natin siya. Tingnan mo ito. Maghuhukay lang sila. Wala na sila. At gusto ni Frost, kainin yon kung sakaling mangyari ang pinakamasama. Malamang susubukan namin tikman sila mamaya. Pero mga tol, mas gugustuhin ko pang kainin ang buntot ni Frost kaysa sa isa sa mga ito. Siguradong magkakaroon ka ng food poisoning. Unang araw pa lang namin ulit sa Australia. Ikaw, basa ka na at puno ng buhangin at kung ano-ano pa, 'di ba? Huwag mo akong kagatin. Ramdam ko na agad na magkakaproblema ako sa maliit na asong ito. Tingnan mo ang ginagawa niya ngayon, Frod. Ano bang hinuhukay mo dyan? Para talaga kaming kambal, shot ako. Naguhukay siya ng butas, naghahanap ng mga alimango. Tapos ayan, baka magka-food poisoning na agad sa unang araw. O sige, alam niyo na, nandito si Baby Frotty. Medyo nababaliw na siya. Pero may isa pa tayong espesyal na tao na napansin niyo na rin sa ilang mga video. At ito nga pala ang mabuting kaibigan ko, si Huki. Sasama siya sa atin habang naglalakbay tayo. Isa siyang magaling na videographer at tagakuha ng video. At nandito rin siya para siguraduhin na ligtas ako sa mga adventure ko kung sakaling may mangyaring kakaiba. Kaya Huki, siguraduhin mo hindi ako mamamatay, tol. Walang pangako, tol. Gets mo? Kailangan ninyong malaman na lahat ng ito ay bago pa lang kay Froth. Hindi pa siya nakalublob sa tubig. Excited ka, di ba? Hindi pa siya nakasakay sa jet ski dati, kaya ngayon, ang kanyang unang biyahe. Tara na, nandito na tayo sa tubig. Kaya mo? Ayos ka lang? Oh, gusto mo yan. Tara na. Oh, salamat. Sa tingin ko, pwede nating sabihin gustong-gusto niya talaga ang tubig. Kaya mga kaibigan, sobrang dami ng ulan dito sa silangang baybayin ng Australia. Kaya ngayon, maghahanap tayo ng malalaking putikang alimango. Isa sila sa mga pinaka-espesyal na hayop at napakatamis ng kanilang laman. Mag-ikot tayo gamit ang jet ski, maglalagay ng ilan sa mga bitag na ito para sa mga alimanggo sa putikan. Ang ginagawa nila, dumidiretso sila papasok at maglalagay tayo ng pain dito sa loob at sana mahuli natin sila. Tapos ako at si Froth ay makakatikim ng masarap na alimango. Maglalagay tayo ng mga bitag para sa alimango. Gagamitin natin itong malalaking luma at maduming molet na isda. Sinusubukan pang kainin ni Frost na mabaho ang isda. Sana may alimango sa putikan na magsimulang kumain yan. Ano Frost? Anong ginagawa mo dyan? Ilagay ko lang talaga ang pain sa bitag ng kalimango at pumapasok si Froth doon. Nasa loob ng bitag ng kalimango ang tuta ko ngayon. Halika na, ang kulit mo talaga bro. Gagawin ka namin pain na yon. Alimango ang gusto namin mahuli, hindi mga tuta. Lumabas ka dyan. Halika na, manghuli tayo ng mga alimango sa putikan. Hindi niya nga alam kung ano ang nangyayari. Halika na, Frotty Frost, literal na nananaginip ng mga alimango sa putikan. Ngayon, gigisingin natin siya. Tara na, mga alimango sa putikan. Para sa yung pinakaunang adventure, tara na. Tuta pa lang siya mga tol, kaya siguraduhin nating makatulog siya ng maayos. Natutulog siya sa kandungan ko kapag nasa jet ski ako. Tara na, pupunta na tayo sa jet ski. Eto na tayo, mabait na bata, ayos. Kailangan ko kayong gawin isang bagay ngayon. Pumunta kayo sa comments at mag-iwan ng welcome Froth at
Welcome Hulk. Medyo kinakabahan sina Frothy at Hook na ipakilala sa malaking pamilya natin dito sa Offshore Tales. At mga kaibigan, may mga pinaka-wild tayo mga bagay na paparating. Siyempre, kasama si Baby, si Little Froth at si Hookie na tumutulong mag-film ng lahat. Sobrang saya ako talaga na nandito kayo at bahagi ng pamilya. Ang bilis ng paglaki nito, nasa ibang bansa ako at nagsusumikap. Pero panahon na para umuwi, Baby, at nandito na ulit tayo sa Australia. Froth, handa na siya at nakaayos ng lahat. Hahanapin natin ang malalaking mud crab. Ready ka na ba, aso? Tara na, kunin na natin. Let's go, baby! Sige, malalim na tayo sa mga puno ng mangga. Nandito na ang mga pot natin. Ilalagay na natin sila. Dito mismo sa gilid ng mga bakawan, sa tingin ko may magagandang mud crab dito. Ayos! Itinapon ko na ang una nating pot doon sa maliit na pasok ng tubig. Mukhang perpekto yun. Sunod na, tara na, Froth. Ipagdarasal natin ito. Kakarating lang namin sa Pampang para bigyan ng kaunting pagkain si Froth. Binigyan namin siya ng ilang pellet doon. Maglalakad kami ngayon sa putikan at titingnan kung makakahanap kami ng malalaking alimango. Iwan na muna natin ang jet ski, panahon na para manghuli. Uy, tignan mo kung gaano to kagrabe. Wow, pare. Para talaga tayo nasa Mars, kaya ang hinahanap natin dito mga tol ay kapag high tide. Lahat ng mga alimango umaakyat dito sa Pampang. At kadalasan, umuupo sila sa loob ng mga butas na to, kumakain ng ibang maliliit na alimango. Suso, halos kahit anong makita nila. Medyo bumaba na ang tubig na yon at oras na para manghuli tayo at tingnan kung makakahanap tayo ng isa sa pinakamasarap na hayop sa kaharian ng mga hayop para sa hapunan. Grabe, hindi ako makapaniwala, pare. Tinan mo to, yun, no? Malaki-laki ang natagpuan nating shell, galing siguro sa isang matandang alimango na naipit dito nung bumaba ang tubig. Nag-aaway-away talaga ang mga alimango na to at parang may kanya-kanya silang teritoryo. At dahil doon, nagkakaroon sila ng pagkakataon na makipagparami sa lahat ng mga babae. Ganito sila magparami, mga pare. Yung lalaki, kumakapit siya sa likod ng babae at wala nang magagawa yung babae. Yung lalaki, yung dominante, literal na kumakapit lang talaga. Para sa kanya, parang piyesta na yon. Sana may malaking dominanting lalaking alimango sa malapit na tumalo rito. Yan ang hinahanap natin. Yung may ganong klaseng laman, siguradong masarap na pagkain yon na talagang papawi ng gutom, sobra. Sige, alam ko kailangan nating magmadali. Hanapin na natin sila. Tara na. Talaga, gusto lang namin makakuha ng kahit anong pagkaing dagat na pwede naming lutuin mamaya. Wala kaming dalang pagkain para sa amin. May dala lang kaming ilang pellets para kay Froth. Si Froth hindi pa talaga nakaranas mamuhay sa wild dati. Kaya ngayon, tinuturuan namin siya kung paano lang sumunod sa akin at siguraduhin na ligtas siya at hindi siya aalis mag-isa. Tinitiyak lang namin, tara na, ayun, nagbawas na naman siya. Habang naglalakad ako sa mga mangrove na ito, ang hinahanap ko ay mga palatandaan ng alimango. Makikita mo sila, nakabaon sila sa putek at parang ang itsura ng ibabaw ay parang maisip mo, parang bibig ng bote. At iyon talaga sa tingin ko ang kanilang shell na parang sumasalamin sa putik. Mga pare, halos hindi mo sila makita sa putik dito mismo. Kaya nakakita tayo ng alimango dito mismo. Napansin ko lang na pumasok siya sa butas na ito. Kita mo, tingnan mo dito, makita mo lang ang kanilang shell. Tingnan mo kung gaano sila kakulay sa paligid. Merong isang bagay dito, kita mo. Oh, kita mo, ang kanyang shell dyan. Oh, tingnan mo. Oh, teka lang, umatras ka, prop. Umatras ka, sige. Titingnan natin ang maayos ang babaeng ito. Palaba na babae ito. Malalaman mo kasi may malaki siyang bahagi. Dito sa ilalim, dito nila nilalagay ang lahat ng kanilang itlog at mga bagay na ganun. Mas maliit din ang mga sipit nila at mas malaki ang katawan, kaya malaki talaga siyang babae. Meron tayong malaking alimanggo na ipinapakita kay Frop. Siguraduhin lang na hindi siya makagat. Kailangan mong mag-ingat sa mga babaeng ganito. Alam kong isa ka, pero kayo, delikado kayo at palaban. Pero mahal namin kayo. Sige, ibabalik na natin ito. Sana marami pa siyang maging anak siguro. Mga anak ng alimango, magpaalam na kayo. Ayan na siya. Sige, magpaalam ka na. Magpapatuloy pa tayo sa panghuhuli. Tara na, halika. Nag-e-enjoy ka ba? Oh, ayos ka lang. May nakita kaming butas dito. Sa tingin ko, galing ito sa isang alimango. Titingnan natin ng kaunti, silipin natin dun sa loob. Hoy, sinusubukan niyang inumin ng tubig mula sa butas. Lumayo ka dyan, Frop. Hindi mo pwedeng inumin yan. Tubig alat yan. Bibigyan ka namin ng malinis na tubig. Hoy, hindi. Lumayo ka dyan. See, ibinaba kong buong braso ko sa butas na yon. Kita mo hanggang dito at puro putik lang talaga sa likod. Balang araw, may halimaw na lalabas dyan at siguradong masasaktan siya. Sige na, halika, kumuha ka ng malinis na tubig. Tinitingnan ko sa ilalim ng lahat ng mga natumbang troso at sanga at kung ano-ano pa at wala pa akong masyadong nakikita ngayon. Iniisip ko na baka kailangan nating sumakay sa jet ski. Siguro mamingwit muna tayo sandali tapos pwede nating tingnan ng mga bitag mamaya. Kailangan nating makakuha ng kahit anong pagkaing dagat para mamaya. Walang paraan na magugutom kami ni Front. At pati na rin si Connor. Sa tingin ko, hindi pa siya nakakakain ng alimango dati. Kaya kung makakakuha tayo ng isa nun, ayos na ayos yun. May laman ba dyan? Wala? Gusto mo lang ng adjustments?
Siyempre, alam nyo naman, ilang taon na rin kaming nasa Indonesia at doon ako madalas nagfi-film. Bumalik na kami sa Australia, kasama ko na ngayon si Froffy, ang bago kong kasama, at magsisimula na kaming maglibot sa Australia sa mga susunod na buwan, mga tol. Kaya abangan nyo na lang. Sa mga susunod na linggo, ipapagawa na talaga ang dream car ko. Hindi ko pa pwedeng sabihin ng masyadong detalye, kaya abangan nyo na lang. Grabe, kinakain na ako ng mga niknik dito ngayon. Sa tingin ko, kailangan nating sumakay sa jet ski mga tol, at tingnan pa kung ano ang makikita natin. Grabe, parang nilalapa na tayo ng mga insekto dito ngayon. Nalaluto ka na ba, tol? Bro, tapos na ako, parang lutong-luto na ako. Si bro parang adik sa shabu ngayon. Kinakamot ang balat niya kung saan-saan. Pero lahat kayo, punta na sa comments na yon at i-bash si Huki. Nakaputi pa siya tapos nahuhuli kami ng mga alimango. Hindi alam ni bro ang ginagawa. Tignan mo to. Tumatakbo kami sa putikan at tignan mo ang itsura ni Frost na yon. Pinakamagandang araw ito para sa kanya na walang linggo pa lang at nanganghuli na siya ng mga alimango kasama ang tatay niya. Sakay ulit tayo sa jet ski at tingnan natin kung makakahuli tayo ng isda. At pagkatapos, kailangan pa nating tingnan yung mga patibong mamaya. Tara na. Sige, meron lang tayong maliit na combo ngayon. Gamit itong maliit na, siguro, metal na pin. Susubukan lang nating ihagis dito. Baka makakuha tayo ng maliit na isda na pwede nating iihaw sa apoy. Siguro isang Taylor, maliit na trevally o kung ano mang ganon. Tingnan mo siya dito. Malaking stingray dito. Wow, ayan siya. Ayaw natin tumapak dyan. Sigurado mapapahamak tayo dyan. Tuloy lang, Frod. Tingnan mo. Ang laki ng stingray na ito dito. Grabe, tingnan mo siya. Titingnan ko siya. Grabe, nakita mo ba kung gaano kalaki yon? Yun na talaga ang pinakamalaking bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Napansin ko talaga yung stingray kasi buong likod niya, nasa labas ng tubig, talagang gumagalaw lang siya sa mababaw. Ang lupit nun, bro. Kung tumayo ako sa bagay na yon, siguradong papatayin ako nun. Dito ako nakapaghagis ng mga 500 beses at si Froth, sinusubukan niya talagang sumakay sa jet ski mag-isa. Bro, anong ginagawa niya? Sige, tara na, maganda ka. Kasi parang nakatatlong libong hagis na tayo, pero hindi pa rin tayo makahuli ng isda. Sa tingin ko, sobrang labo lang talaga ng tubig. Dahil sa lahat ng ulan na naranasan natin dito, hindi nakikita ng mga isda ang pain ko. Yan ang palusot ko kung bakit wala akong nahuhuli ngayon. Kaya magpapatuloy pa tayo ng kaunti pa. Baka tingnan natin yung bital, pero kailangan pa rin natin subukan kung makakakuha tayo ng kahit anong pagkain para sa lulutuin mamaya. Walang paraan na magugutom si Froth, hindi mangyayari yan sa unang misyon. Kailangan nating makakuha ng kahit ano. Si Froth ay tulog na tulog. Babalik tayo sana pala rin. May malaking alimango sana tayo sa bitag. Tingnan mo yung tubig pare, literal na putik na siya. Tingnan mo yan. Nakuha na natin yung una nating bitag dito. Teka, alos makababa na ako. Ay, may isa sa labas. Andyan siya mismo sa labas. Nakuha ko siya, nakuha ko na. Nakuha ko siya. Oo nga. Oo, tingnan mo yan. Lalaki siya. Ilalagay natin siya sa timba at susukatin natin siya. Di pa rin ako makapaniwala mga pare. Nasa labas lang siya ng bitag at literal na hinuli ko lang siya. Buti na lang bumaba ako sa jet ski at tiningnan ko, kailangan natin siyang sukatin. Kita nyo itong kulay na ito kapag kalawangin sila, ibig sabihin puno sila at hindi malambot. May isa tayong alimango dito mga pare. Susukatin natin ito. Titingnan din natin itong pangalawang bitag. Kung wala tayong makuhang malaki sa pangalawang palayok na ito, baka kailanganin nating iuwi siya. Tignan nyo itong lugar mga pare, hindi ka pani-paniwala. Bababa ulit ako, baka sakaling may isa pa sa labas na pwede kong makuha. Oh, may nakuha tayo. Go on. Dalawa na ang nakuha natin. Oh. Ano to? Oh, muntik na niya ako maipit ang kulit ng muong na to. May isa pa tayo dito. Ano naman to? Tara na, ano meron tayo? Meron tayong lalaki. Isa pang lalaki, maliit. Hindi siya papasa, masyado siyang maliit. Lumayas ka dito sa Queensland kung nasaan ako ngayon. Kailangan 15 sentimetro ang lapad nila sa pinakamalapad na bahagi ng katawan nila. Makikita mo dito, siya hindi bababa sa 17 sentimetro. Yan astig na yan, magiging unang pagkain ni Frost, pati na rin akin. Kaya magpapagawa tayo ng apoy at iluluto natin itong alimango.
Nahuli namin ito gamit lang ang aming mga kamay. Ang astig pare, may nakuha tayong magandang maliit na mud crab. Sigurado matutuwa si Froth dito pare. Ilagay mo siya dito. Si Froth ay literal na nakatulog. Wala siyang kaalam-alam sa mangyayari. Ang gagawin natin ay gigisingin natin siya habang niluluto natin ang mud crab at sisiguraduhin nating matitikman niya ito para sa kauna-unahan niyang hulit luto. Siguradong matutuwa siya ng todo. Ayos Froth, nakuha natin ang magandang mud crab na to. Pupunta tayo sa may mga palumpong, mangungulekta ng maraming kahoy at magsisindi ng apoy para magluto. Sinusubukan talaga niyang kainin ng mud crab, Froth. Hayaan mo ang mud crab. Hayaan mo ang mud crab. Ayos lang. Pag nasindihan na natin ang apoy, sana hindi siya dumiretso sa apoy. Tara, mamulekta tayo ng maraming panggatong, simulan na natin ang pagluluto. Isang paraan lang para malaman natin kung tatakbo siya sa apoy at yun ay kung sisindihan na natin ito. Oy, umalis ka dyan. Gagawa ako ng maliit na fire pit dito. Froth, hindi sa yung stick na yan. Hindi. Oy, tigilan mo ang paggawa ng fire pit. Mas mahirap pala ito kaysa sa inaakala ko. Akala niya sa kanya, ang stick na to, dito natin itatayo. Magandang pwesto to. Umalis ka sa fire pit pare. Oy, ang kulit niya bro! Saan mo nakuha ang lakas na yan? Nasa jet ski ka buong araw! Tulungan mo akong maghukay, tinan mo, hukay! Unang beses kumain ng mud crab, tara na. Saan mo nakuha ang buhangin sa mukha mo? Saan mo nakuha ang buhangin sa mukha mo? Oh, kunin mo ito. Oh, kunin mo ito. Good girl. Sige, nakakolekta na tayo ng maraming kahoy dito. Si Froth ay literal na nasa loob ng ating fire pit na yon. Kaya sisimulan na nating paandarin ng apoy. Si Froth ay talagang sobrang excited na yon. Nakakolekta na tayo ng maraming kahoy. Meron tayong magandang mud crab dito. Sisindihan na natin ito. Sisiguraduhin natin hindi talaga masunog si Froth ngayon. Unang beses pa lang niya makakita ng apoy na yon. Hindi mo pwedeng kainin yan, delikado, mag-ingat ka. Hindi niya alam kung anong apoy, nandito na siya ngayon. Natatakot siya. Ayun, sige na, wag dito. Kita nyo ngayon, mahina pa talaga ang apoy, kaya ang ginagawa ko ay binibigyan ko ito ng hangin. Hihipan ko mula sa ilalim. Pangako, hindi ako umiiyak. Sakit sa mata. Crap. Ayan na. Ang sinusubukan natin gawin ay gumawa ng malaking hukay ng baga para pantay ang pagkakaluto nito. Sa tingin ko, napakagandang alimangong putik ito. Malalaman mo kapag nagsimula ng maluto ito. Kasi magiging maliwanag na kulay kahel ito. At yung mga sipit, puno ng laman. Ang alimangong putik ay isa talaga sa mga paborito kong pagkaindagat sa buong mundo. Ito na siguro ang pinaka-Australiano na mararanasan mo. Nandyan ang aso, medyo natatakot siya. May malaking apoy tayo, may malalaking alimangong putik na iluluto natin at tuloy-tuloy ang apoy. Si Froth ay literal na sa mga palumpong, seryoso. Ang kinakain niya puro mga sanga at bato, si Froth. Wala siyang pakialam, nandun lang siya sa taas, kumakain ng mga sanga. Bro, sige, itong mga alimanggo na ito, mga tol, meron silang maliliit na paa dito at dahil doon, nakakakalkal sila sa buhangin. Meron silang maliliit na bagay dito na tinatawag na mga panlangoy. Yun yung dalawang maliit sa likod. At parang mga maliit na pangtulak yon. Makikita mo na mas malapad at mas nakabuka sila kumpara sa mga paa nila. At syempre, yung malaking sipit na makikita mo dito, meron din silang parang mga ngipin dito at dahil doon, nakakakagat sila ng matindi. Siguro sa mga biktima nila, parang alien talaga sila. Sobrang kakaiba ng bibig nila. Tingnan mo dito, parang alien versus predator ang dating. Itong mga hayop na to, halos hindi talaga gumagalaw. Sumusunod sila sa agos ng dagat. Kaya kapag mataas ang tubig, sumasabay din sila. Kapag humuhupa naman ang tubig, pumapasok sila sa mga butas at mga ganung lugar. May lumalaking parang lumot sa labas na kanilang shell, kita mo dyan, at dahil yon kasi, halos hindi talaga sila gumagalaw. At sa totoo lang, para sa akin, napakaibang isipin na ang isang hayop na nakatira sa putikan at bakawan ay isa sa pinakamasarap ang lasa sa buong mundo. Talagang kakaibang hayop. May maganda tayong uling na base dito. Ilalagay lang natin diretso, ganyan lang, at dahan-dahan lang itong maluluto dyan sa ibabaw ng uling. Magiging maliwanag na pula ang kulay nito. Makikita mo ngayon, tingnan mo, nagbabago na agad ang kulay. Yan ang palatandaan na nagsisimula na siyang maluto. Niluluto na natin ito siguro mga 10 hanggang 15 minuto na. At sa tingin ko, luto na siya. Ayun, ayos. Kaya nandito na ang ating alimango, may froth sa likuran, dalhin na natin ito sa gilid ng tubig. Tara na. Siguradong magiging perpekto ito. Ang galing naman niya, nakuha pa natin si Froth. Nasa mga damuhan siya, tumatakbo, kumakain ng mga sanga. Magkakaroon tayo ng alimango. Hindi ka ba excited? Siguro na may excite ka pare. Tingnan mo siya, sinusubukan na niya kainin lahat, di ba? Halika na, bibigyan kita ng sipit dito. Handa ka na. Medyo mainit pa. Uy, hindi, huwag mo kainin ng balat. Kinakain niyang balat. Ito ang bahaging gusto natin. Mga pare, yung malaking lollipop dito sa loob. Nakuha na natin yung malalaking lollipop natin dyan. Si Froth, parang nababaliw na. Sinusubukan niyang kainin ng balat. Bubuksan na natin ito. Oh, ayan natin na nyo to mga pare. Oo, punong-puno talaga ang alimango na to. Grabe. Sobrang puno. Tingnan yan. Grabe, ang ganda ng laman. Itatabi natin yan para kay Froth. Kasama yan dyan. Ako naman, kukunin ko itong malaking sipit. Sige, bubuksan natin ito. Ito ang pangunahing sipit. Tingnan mo yan. Puro laman lang yan sa loob ng sipit na to. Wow.
Grabe. Bibigyan natin ng pagkakataon si Frost dahil siya ang bagong miyembro. Siya ang unang titikim. Ang una niyang nahuli at niluto ay isang alimanggo. Masarap ba? Nagustuhan mo ba? Sa tingin ko, pwede nating sabihin gustong-gusto niya ito. Hindi mo pwedeng kainin ng balat. Sige, akin na ito. Hindi, akin ito. Tingnan mo yung laman sa loob niyan. Ang sarap. Alimango. Sa totoo lang, isa ito sa pinakamatamis na karne sa buong mundo. Punong-puno talaga ito. Gustong-gusto niya. Sige, magtira ka naman para sa akin, pare. Makikita ko kayo sa susunod na Wild Adventure. Hindi ako makapaniwala na nakaligtas si Frost sa pagkakataong ito. Kita-kits tayo sa susunod na linggo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Kita tayo, Frost.